kayo ng House dahil si Sara Duterte ay nasa state of impeachment proceeding. Kaya lahat ng mga sumusuporta, bayaran ka agad. Yung iba nagsasabi na bayaran daw ang mga congressman. Di ba dapat yun ang chance ng mga DDS congressman, mga maka-Duterte na congressman, na magpa-pretend na sinusuportahan nila ito, tanggapin nila yung bayad pagkatapos ibulgar nila? O bayani pa sila sa mga DDS? O mayroon bang nagbulgar na nakatanggap ng pera na binayaran sila para magpirma? Committee level pa lang na. Ang problema, sabi ng mga DDS, binayaran daw ang mga congressman na nagpirma para i-declare na sufficient in substance or kung ano-ano man dyan. Kung ako ang maka-Duterte, magpanggap ako na pipirma ako sa impeachment, tanggapin ko yung bayad ko, may bayad, ibulgar ko kaagad-agad. Wala man tayong nakita na ganun. Yan lang ang problema sa inyo, kaya hindi kayo nagagamit ng utak nyo, mga DDS. Yan ang hirap sa inyo. Hindi kayo nag-aisip. I-intimidate nyo yung tao. Alam nyo gani na kasinungalingan ang pinagsasabi ng mga vlogger na yan. Pinatulan nyo. Pagkatapos kami, alam namin na kasinungalingan yan, ipaliwanag namin sa tao, debunk, akusahan nyo kami na kami ay bayaran. So tao bang sinisira namin dyan? Mga Duterte nyo, hindi namin sinisira yan. Sila po ang naninira sa sarili nila. Sila ang nagbigay sa tao ng dahilan para i-critic sila. Katulad kay Guanzon, paniwalaan ninyo? So happy na kayo? Do you think kapag ganyan ang butuhin nyo na magiging senador ng Pilipinas, nababa ang level ng lehislatura? Kaya nandito tayo sa social media para pagtulungan natin, na mabigyan ng kaalaman ang kapwa natin Pilipino. Sa mga bagay na to, we are in social media. Labanan ito ng information. We need to be vigilant. Dahil very deceiving yung mga lumalabas na mga posts ng ibang mga content creator. Kung naman kayo mga Duterte Dead supporters, ayaw lang namin kay Sara, mali na namin. Ayaw namin sa mga Duterte, mali na namin. Dahil kayo pala ay sumusuporta sa mga Duterte, tama kayo. Anong, saan banda? Bawal ba na ikampanya namin na wag butuhin si Sara? So okay lang pala kapag halimbawa volunteer namin ng sarili. Ako for example, insultuhin nyo kaya ako ng ganun nga pag-insulto? Masasabi nyo kaya ako kung halimbawa at the end of the day, babaliktad ako at suportahan ko si Sara Duterte? Ma-attempt nyo pa kaya na sabihin na bayaran ako? Yan ang tanong ko sa inyo mga DDS. Halimbawa, dumating ang panahon, kaya hindi naman si PBBM ang presidente. Pag mag-declare pala ako na I will support the presidency of Sara Duterte, so bayaran pala ako? Yan ang problema sa inyo DDS. Kaya gani ka mo. Awayin nyo Dilawan, awayin nyo Pinklawan, awayin nyo loyalista. Kasi akala ninyo 32 million talaga ang mga DDS. Saan banda? 32 million, 304 lang ang signature sa loob. 304,000 lang ang signature sa loob ng 4 na buwan. Tapos sabi, basta adik ko, hindi sumusuporta. Di puta si Basti nga, mukhang adik, di ba? Lahat daw ko na hindi sumusuporta sa mga Duterte. Hindi. At sino ang nagmamariwana? Sino ang umamin sa publiko na nagpipintanil? Drugs man na. Sino ang mukhang adik? Ikumpara ninyo ako kay Basti. Sino mukhang adik sa aming dalawa? Sino may record? Ikumpara nyo kami ni Basti. Kumpara nyo kami ni Pulong. Pag hindi sumusuporta sa mga Duterte, adik? Wala ba kayo'y salamin? Basta adik daw ang hindi sumusuporta sa mga Duterte kay Sara. I-compare ninyo ako. Baka natunaw na gani siguro sa katawan ni Baste kung ano yung mga natikman niya. Kaya total, sinasabi nyo man na adik ang hindi sumusuporta kay Sara. Ang tanong, anong nagawa ni Sara nung nagbinangag si Baste sa social media? Sino may kaso ng drugs? Sino malapit sa drug lord? Sino may kaibigang drug lord? Ang hindi sumusuporta kay Sara Ade, sino ang may kaibigang drug lord? Sino ang may kasong drugs? Kung sa pamukha-mukha, sinong adik? Sa mukha. Yan gani. Yan ang mga pinagsasabi ko sa inyo. Babalik at babalik kasi yan. Kasi ginagamit nyo si Sara Bakit before hindi alam ng local government ng kanilang trabahista sa Davao positive sa drugs? Tanungin nyo sila kung anong klaseng mga drugs ang natikman nila. Wala? O di wala. Kaya wag kayo magsabi na ang hindi sumusuporta kay Sara adik. Kayo nang una, kung hindi naging public servant yung mga Duterte na yan, tingnan nyo itsura nila. Sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte,
Sino yung may mga kaibigang drug lord? Di ba nasangkot sa droga ang mga pinagkakatiwalaan niya? Ang hindi sumusuporta sa mga Duterte addict? Bakit nagbaha ang droga sa Davao? Bakit palaging milyon-milyon ang nahuhuli na droga sa Davao? Hindi makakalusot, pero bakit dyan nahuli? Sa loob ng Davao Region. Davao City, Davao Region. Yan lang ang tanong. Bakit nakakapasok? Kasi nahuli eh. At bakit ang lakas ng loob ng mga drug lord na ipuslit ang kanilang mga kontrabando dyan sa Davao Region at saka Davao City? Eh alam naman nila na mahigpit man kaya ang laban ng local government unit. Drop your source. Alimal, balita na, gago. Drop your source, drop your source. Maglulo ka na lang da. Pa-English ka pa. Drop your source daw. Responsibilidad mo mag-research. Alinganga ka. Mga ganun na kasimple yun. Ang hindi sumusuporta kay Sara Ade, sigurado kayo? Kaya nasasaktan kayo kasi bumabalik sa inyo. Bakit hindi naman pala kami sumusuporta sa mga Duterte? Adik na kami? O, tanungin ko kayo, bakit halos mga kaibigan nila involved sa drugs? Bakit hindi nila sinampahan ng kaso ang nag-akusa sa kanila? Pagdating sa droga, serious allegation na. Sino ang nag-amin sa public nga nagmamariwana? Ako hindi ako nakatikim ng marijuana. Hindi ako nakatikim ng marijuana. Hindi na ako nakatikim ng shabu. Hindi ako nakatikim ng cocaine. Or any other drugs. Yung mga prohibited drugs. Bakit ang lakas ng loob ninyo magsabi na hindi sumusuporta sa mga Duterte, adik? Ang hindi sumusuporta kay Sara, adik? Really? Pero bakit ang halos lahat ng symptoms ng pagiging addict nasa kanila, nasa sa inyo ng mga DDS? Simple lang. Ang hindi sumusuporta kay Sara Duterte, addict? Bakit walang nagawa ang mga Duterte inakusahan sila nakatanggap ng drug money? Economic manager ni Rodrigo Roa Duterte sangkot sa drugs. Milyong-milyong halaga ng mga shabu na sabat sa loob ng Davao Region or Davao City. Sino ang mukhang ad? Diba ang mga Diba mga Duterte, ang lakas ng loob nilang magsarap ng kamera? Eh sir, hindi man na sir, babes lang man na. Pero mukhang addict lang man kaya. Ito serious allegation. Si Sara Duterte tumanggap ng illegal money, illegal operation. Wala man silang ginawa. Kaya itigil ang impeachment. Kung gusto ninyong itigil ang impeachment, tutukan ang krisis. May tao din na ayaw itigil ang impeachment habang tinututukan ang krisis. Eh bakit gusto nyo opinion nyo na marinig? Oh, hindi ninyo kaya sagutin ang argument ko, kaya ang mga comment ninyo puro ad hominem. King Kong na naman ako ngayon. Samantalang dihamak naman ako mas gwapo kumpara sa mga DDS vlogger na mga mukhang toko, mga mukhang Teenage Mutant Ninja Turtle. Parang ang itsura nila bao ng nyog na may mata at ilong. Ipinagmamalaki ninyo ang mga Duterte? Pues, tae ang paningin namin sa kanila pagdating sa politika. Sa ibang aspeto, hindi ko napapakialaman. Kaya alam ko may mga natutulungan din sila. Naturalmente, public servant sila eh. But when it comes their decision to lead the country, I have also the right and authority to speak up. I cannot afford to silence myself. I cannot afford to be silent, no? Or to silence myself. I cannot afford not to speak. Oh, ngayon ako naman ang pinipintasan. Ako sinagot ko lang ha. Tinawag akong King Kong. Ang King Kong, unggoy na karakter, di ba? Ngayon sinagot ko lang na ang ibang mga DDS vlogger, daw mga mukhang toko, mukhang Teenage Mutant Ninja Turtle, wagas ako makapamintas. So ako ang may kasalanan. Kapag sabihin kong kulang na lang, sungay, balahibo, buntot at pakpak, demonyo na ang ibang mga DDS vlogger. So pwede lang pala akong sabihang King Koy ako. Eh King Koy is a cartoon character or what you call this, a character sa pelikula na unggoy. So, pwede nyo pala akong sabihang unggoy or King Kong. Samantalang pag ako ang mag-retaliate, ako ang maglabas ng aking saloobin, that some other vloggers look like lizard, o di kay mga paniki, ako na ngayon ang naninira. Wagas na ako manira. Wagas na ako mag-underestimate. So, ibig sabihin, hahayaan ko lang. I didn't mention, kung sa tingin ninyo, ang mga DDS vlogger daw ang hell, eh di, congratulations sa inyo. Paningin nyo yan eh. So, for me, ang mga DDS vlogger, pag makatalikod, daw ang hell. Pag humarap, daw sigbin. So, ako lang pala ang pwedeng sabihang unggoy. Ako lang pala sabihan na
what they call this, King Kong. I don't have the right. O, bakit kayo nasasaktan? Hindi naman kayo vlogger. Tama? Samantalang ako dito, you attack me as a vlogger. But ako dito, I didn't attack you. I attacked the DDS vlogger. I didn't mention their name. Bakit kayo nasasaktan? Pegador, wala kang kawalan.